Tatlong Pilipino ang nagtamo ng mga injury mula sa higit 1,000 sugatan matapos ang malakas na lindol na tumama sa Taiwan nitong Miyerkules. Ito ang kinumpirma ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III. Ayon kay Bello, minor injuries ang tinamo ng mga Pilipinong nasugatan. Mga 934 ang injured. Si Sheila Reyna na minor injury. Kasi nung tumakbo siya, nataranta siguro, nauntog siya sa pintuan. Okay. Okay, si Juan naman, si Arnold Gonzalez, natamaan siya sa yung nahulog na ceiling, tinamaan yung ulo rin niya. Pero galing na sa hospital, ano tawag dito, nagamot na. Siya. Okay. Naka-check out na siya, wala na. So, minor injury lang. Samantala, nakapanayam sa damdaming bayan ang isang OFW na guro sa Taoyuan, Taiwan at ibinahaging malakas ang kanilang naranasang mga pag-uga kahit na nasa 5 hanggang 6 na oras anya ang magiging biyahe bago makarating sa epicenter ng lindol sa Hualien. Yung lakas, kung hindi ka, ibig sabihin yung lakas na yun, kung hindi ka nakahawak sa pader, matutumba ka? Ay, opo, matutumba ka po talaga. Na. Hindi ko nga po alam kung gagapang ako or tatakbo ako palabas. Kasi ang lakas po talaga. Oo. Ay, grabe. Teka muna, kung ganyan ang naranasan mo sa 5 to 6 hours away from the center, di talagang di hamak kaya pala yung mga building doon naghumilig, ano? Yung lugar mo, wala namang mga building na humilig, mga MRT bridge na natungkab, wala naman. Dito po sa sa Taoyuan po, sa may area ko po mismo, wala pa ako nabalitaan na may natumba pong building. Pero po sa Taipei, madami po talaga, pati po yung MRT station po doon. Naputol po. Kaya hindi po nag-ooperate ngayon yung MRT. Magnitude 7.2 na lindol na unang iniulat na 7.5 magnitude ang yumanig sa east coast ng Taiwan noong Miyerkules ng umaga na siyang sumira sa maraming establishmento at nagresulta sa paglabas ng mga tsunami warning maging sa Pilipinas at sa Japan. Ayon sa mga opisyal, ang naturang lindol ang pinakamalakas na tumama sa Taiwan sa loob ng maraming dekada. Nagbabala na rin ang mga otoridad tungkol sa mas marami pang tremors na maaring maranasan sa mga susunod na araw. Samantala, ayon naman sa Department of Migrant Workers, patuloy ang kanilang pagmomonitor sa sitwasyon ng mga OFW sa Taiwan. Sinigurado ng DMW na agad nilang inactivate ang mga protocol sa mga Filipino community, leaders, Taiwan government agencies, gayon din sa mga employer para masiguro ang kaligtasan at status ng mga OFW. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.